Kasama na natin sa linya ang ating Senator Amy Marcos. And good morning, good morning! Yes, magandang umaga. Kumusta na kayo diyan? Medyo nag-chachapi lang ng bahagya yung ating linya. Kasama ho natin si Senator Amy para sa ating pangungumusta sa kanya ilang araw bago matapos ang April at ilang araw na lang bago ang eleksyon. Sen, good morning po! Yes, good morning. Kumusta na kayo diyan? Ayan, better, Sen. At kamusta ka na? Ilang araw na lang, parang alam mo yung orasan natin nagtitik-tak, tik-tak. Alam mo yun, ilang panahon na lang araw na Tama. talaga ng botohan. Nako, sinabi mo, kumbaga basketball, last 2 minutes, eto na to. Pero sa dinami-dami na nangyayari, talagang marami pang magbabago. Talaga nakakagulat itong eleksyon na to. Puro last 2 minutes ang napala. Oo, bukod dyan, ang dami pang mga nangyayari, hindi lang sa eleksyon ng Pilipinas, Sen, kundi alam mo yung mga issue natin sa labas ng Pilipinas, issue natin sa loob ng Pilipinas, ang daming nagaganap. Isa over the weekend, ang daming nangyayari. Yun na nga, yung hindi mo akalain. Kaya eto nga, yung mga nuisance candidate, nagiging sikat na kandidato, Hmm. yung mga siguradong sigurado, talagang nangangarag, talagang hindi mo maintindihan. Kaya dasal na lang ng todo-todo ito. Oo. Kamusta pala, Sen, yung investigation, ongoing investigation? Kasi nga sabi natin kanina, dami nangyayari sa Pilipinas, hindi lang sa eleksyon, sa labas ng Pilipinas. Pero kamusta na yung yung update dun sa investigation nila sa ICC, yung nangyayari ngayon sa The Hague? Yes, hindi nga matapos-tapos yung investigasyon ko dahil parating hinaharang yung mga testigo, ayaw maglabas ng sabina, pagkatapos yung mga na-contempt, pinapalaya naman bigla. Kaya eto nga, napipilitan ako padala ng mga preliminary findings at iba't iba pang findings pagkat hindi nga makontento yung taong bayan. Ako din, hindi nga makontento dahil alanganin ang mga nalalabas. Pero maglalabas ako, naglabas na ako ng preliminary report kung saan natuklasan na walang obligasyon ang Pilipinas na mag-cooperate sa ICC pagkat di naman tayo member at hindi naman wanted sa Interpol si Presidente Duterte. Ngayon, maglalabas na naman ako ng further findings at ito naman ang nagpapakita sa timeline at sa mga pangyayaring politikal na may kinalaman sa politika nangyari. At ang buong gobyerno ay talagang sama-sama, lahat ng sangay ng gobyerno ay nag-operate upang magkaroon ng sinasabi nga demolition job sa mga Duterte hinggil sa 2028. May kinalaman talaga sa politika kasi kapag may gulo na gaganap sa political realm, biglang may aksyon na legal. Kaya makikita natin ang koneksyon na napakaliwanag, kumbaga cause and effect. Kung ano yung sanhi sa politika, yun ang magiging resulta sa legal actions. Ika nga, kung quadcom ba yan, kung investigasyon at impeachment ba yan, kung constitutional change at PI, People's Initiative ba yan. Basta talagang parang may politika talaga sa likod ng mga nagaganap. Pero Sen, ngayon ano na ba yung real score dun sa paghawak nila sa dating pangulo natin? Kasi yung iba nakatutok sa online, 'di ba, sa social media updates, nakatutok sa TV, sa radyo para sa mga updates. Ano na ang real score? Mababawi ba na, makakauwi ba siya dito, or ano ang posibilidad na mga susunod na mangyayari, Sen? Nakakapagtaka itong aksyon ng DFA at yung sinasabi nila kasi ang nangyayari, ang pwedeng i-apply, sana yung interim release. Palibasa, may sakit na, matanda na, wala na rin masyadong magagawa, abay ang rine-request, ipalaya muna habang napakatagal pa naman, September pa naman talaga yung tinatawag nilang pre-trial, abay makauwi muna no para harapin ang pamilya at mapunta ulit sa kanyang sariling tahanan si Presidente Duterte. Pero mukhang hinaharang pati yun yung interim release. At kahit sabihin pa ni dating Pangulong Duterte na siya ay makikipag-cooperate, hinaharang naman ngayon, hindi lang ICC na, kundi yung gobyerno. Saan ka naman nakakita, hindi ba dapat ang Pilipinas pinaglalaban ang bawat mamayang Pilipino na makauwi? Yung mga nahatulan nga ng krimen ng mga Pilipino, pinapauwi natin, sina Mary Jane Veloso, pati yung mga hindi nahatulan, naipit lang sa gera kung ano-anong ginagawa natin, nag-aambag-ambag tayo para makapagbayad, maiuwi lang
makinabang ang bawat Pilipino. Pero sa pagkakataong ito, si Presidente Duterte nag-anunsyo na yung gobyerno, ano man ang mangyari, hindi daw nila itatanggap dito sa Pilipinas. Paano naman yun? Bakit naman yun? So habang nag-iintay, September pa pala yan, Sen, no? Kasi para din mabigyan ng linaw yung ating mga listeners, yung mga viewers natin. Alam mo naman ang fake news ngayon naglipa na. Kung ano-anong video yung lumalabas, nandiyan papauwiin na daw, nandiyan hindi daw makakauwi. Halo-halo na. So ang pinaka-status ngayon, even ang Pilipinas pala medyo nag-aalangan na, ano yun, hindi natin sinusulong na pauwiin muna, makauwi muna, or mabigyan siya ng maayos na paglilitis doon sa The Yun na Hague? nga. Yun na nga, kaya ako nagtataka kasi naglabas talaga yung DFA ng sulat at sinasabi na wala daw personalidad ang Pilipinas. Anong klase yun? Pilipinas ito at higit sa lahat, Pilipino si Presidente Duterte. Ano man ang politika mo, binoto mo ba, minahal mo ba, kagalit mo ba, nabiktima ka ba, ano man ang hatol mo sa kanya, ang maliwanag, Pilipino siya at may karapatan umuwi. Bakit hindi pinagtatanggol ng pamahalaan natin? Hindi ko maintindihan. At ngayon, nanganganib ang higit 1,000 mga Pilipino na nakakulong sa abroad. Lahat sila natatakot. Ngayon, sinasabi ng gobyerno na walang personalidad ang gobyerno natin ipaglaban ng Pilipino na nakakulong sa ibang bansa. Paano na lang sila? Oo. Pambihira naman. Oo. Pero Sen, kahit ba ang naka-detain doon ngayon ay hindi dating pangulo, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at kahit hindi election ngayong 2025, gagawin mo pa rin daw ba yung investigasyon na yan at pagsusulong na yan, Sen? Oo naman, kaya nga pinaglalaban din natin yung mga Pilipino na made-deport sa US, ano? Kasi yung aking Committee on Foreign Relations, talagang abala tayo diyan. Unang-una, ilang beses ko na tinatanong sa DFA, anong plano ninyo sa daan-daan libong mga Pilipino na walang papeles, yung mga TNT ba, yung tago ng tago sa US, na hindi kumpleto ang papeles at ngayon na dinedeport ng Trump administration, kinakailangan maganda tayo. Unang-una, tulungan natin sila na magkaroon ng maayos na papeles, yung documentation nila. Ikalawa, kung made-deport yan, pwede ba iuwi na lang natin? Total, meron naman tayong pera para sa OFW. Tinitingnan ko nga, bilyon-bilyon naman yung pera natin. Kahit kapos, para sa daan-daan libong American na residents na Pilipino, kahit kapos, tulungan muna natin kung ano man ang kaya. Kahit hindi presidente dati yan, kahit hindi natin kaibigan, kailangan tulungan natin. Tapos napakarami pang mga reklamo din ng mga OFW natin na hindi nakakapagboto. Isa pang committee ko yan dahil yung electoral reform na balitaan natin na nasimulan na yung internet voting. Naku, yung mga OFW nagagalit na naman pagkat hindi nila nakikita kung sinong binoto nila. Dapat kasi, ayon sa batas, pag bumoto ka, may resibo. Yung resibo, i-check mo kung tama yung nakarehistrong binoto mo. Eto, hindi ka na makapag-check. Ang sabi ng COMELEC, sa May 12 na lang. Paano naman sa May 12? Pag magbilangan, too late ka na. Paano gagawin mo kung mali yung binilang at hindi mo naman nakita? Kaya, pag usapin tungkol sa mga Pilipino sa abroad, parati talaga akong abala. Pagkat eto nga, ang dami-daming issues sa ating mga OFW. Higit sa lahat yung mga madi-deport galing sa US. Oo. Speaking of mga issue ng mga kababayan din natin sa ibang bansa, may lumabas na video nung isang beses na nasa labas yata ng bansa si Harry Roque. Yan, anong reaction mo doon kasi, 'di ba, Sen, si VP Sara, kumbaga ikaw ay sinusuportahan ngayon. So si Harry Roque meron siyang video na nag-viral na lumabas na hindi natin alam kung kalahating sinusuportahan kanya o kalahating hindi. Anong reaction mo dito, Sen? Ay, sabihin ko totoo, hindi ko nakita yung video Talaga? yan. Kasi Okay. hindi ko pa nakikita yung video niyan. Kaibigan naman si Harry Roque, pero kung minsan pa, iba-iba yung isipan niya. At ewan ko, marami yatang fake news din na umaabot sa kanya. Palibhasa wala dito sa bansa, kung sino-sino nagsusumbong. Para sa akin, kaibigan pa rin. Pero hayaan muna natin at hindi pa kami nag-uusap. Di ko pinapanood yung mga yan. Pagkat yun nga maraming intriga ngayon, pinag-aaway-away lahat.
Oo nga. Focus tayo sa mga problemang dapat solusyonan, 'di ba? Katulad nitong nangyari sa Vancouver, nito lang over the weekend, nagulantang na naman tayo, Sen. Yung mga kababayan natin na gusto lang magdiwang, 'di ba? Gusto lang mag-happy-happy doon para doon sa Lapu-Lapu Day ng mga Pinoy, may nangyari pang trahedya doon. Yun na nga talagang, malaking trahedya at, talagang, malaking bagay yung Lapu-Lapu Day at, talagang, ito malaking victory kumbaga pagtatagumpay ng Pilipinas ano. Kaya lang namatay nga ang kauna-unahan nating bayani si Lapu-Lapu. Eh, bakit naman nagmistulang bayani ang mga namatay, 11 na, padami ng padami, yung iba severely injured, nag-umpisa sa siyam, ngayon 12 na. Eh, kinakabahan ako bakit nagkakaganito at nagkakaroon pa ng ano ba to, yung mistulang racial. Ibig sabihin may prejudice ano, sa mga Pilipino. Hindi naman maganda yon. Sabihin na nga nila na sira ulo yon, na may mental issues. Eh, talagang kinakailangan, wag naman nagkakaganon. Kinakailangan siguro yung kapulisan sa Canada mag-ingat din kapag nagkakaroon ng iba't ibang pagtitipon, yung iba't ibang mga minorities ika nga. At yun nga, wala namang kalaban-laban, pipiknik lang yung mga pamilya, nagsalo-salo, mga bata at mga nanay, nadali pa. Kawawa naman, grabe naman. At hindi mo akalain ano, yung Vancouver parang ang tahi-tahimik, parang isang malaking parke yun eh. Hindi ka maniniwala may mangyayaring ganito. Nakakalungkot, tulungan natin ang mga kapwa Pilipino diyan sa Vancouver at nakita ko naman, alert naman yung ating konsulado diyan at agaran naman na tinulungan. Pagdating naman, Sen, dito sa mga issue natin sa lokal, marami yung medyo na-excite, natutuwa. Tapos yung iba nagdududa naman na totoo ba yan? Kasi nangyayari na daw yata yung 20 pesos per kilo na bigas na ibinebenta sa atin. Kaso selected areas or selected provinces lang din yata, lalo na sa Visayas. Ano reaction mo dito, Sen? Well, siyempre natutuwa tayo pero unang-una nakabahan aaminin ko nung sinabi yung 20 pesos rice nung panahon ng eleksyon, nagulat ako kasi talagang mahirap yan i-achieve unless i-subsidize. Ngayon, that was 3 years ago, nagtataka ako, magsasubsidize na rin lang pala. Eh sana ginawa na lang noon. Sana nung para hindi tayo nagdusa ng 3 taon, eh Oo. magsasubsidize rin lang. Mas magandang sistema yon na mag-subsidize lalo na sa mahihirap imbes na ayuda ng ayuda na hindi natin sigurado kung saan napupunta, napupulitika pa. Ang masaklap, dahil nga politika at panahon ng kampanya, maraming nagdududa na vote buying daw to. Dahil bakit biglaan at bakit sa Cebu kung saan pro Duterte, ika nga. At Mm. yung iba naman naiinggit, iba-iba yung opinion ng ating mga Pilipino, eh yung iba naiinggit, sabi bakit ang mga Cebuano lang ba ang kumakain at nagugutom sa bigas? Bakit hindi lahat? Sana all. Oo. Eh, eto nga, kailangan mag-umpisa daw sa Visayas. Hindi ko nga maintindihan, nakakalito, kung bakit ngayon lang at biglaan, kung bakit Visayas lang, at yung iba naman nangangamba kapag NFA rice, nako, baka naman may amoy na naman at bukbok. Pero at least nag-effort. Kaya lang, bakit naman sa kalagitnaan, 2 weeks, last 2 minutes ng eleksyon? At marami ang, 'di ba, nako-call ang attention ng COMELEC kasi nag-aano sila, minsan talagang tahasan harapan yung vote buying, pera o kaya in kind, Sen. Tama sinabi mo. Ang dami-dami ko na nakitang video at yung Comelec nagsho-show cause. Abay bigla naman yung Comelec hinayaan yung 20 pesos rice. Sabi ko, ano ba to? Bakit kayo show cause at hinaharang yung mga kandidato, hindi hinaharang yung mga kandidato, andyan sa tennis court, andyan sa mga iba't ibang municipal and city hall, hinahayaan na namimigay. Hindi yata tama yun. Hanggang pangit-pangit naman tignan kahit pa sabihin nila ayuda yun o tulong eh, lumalabas na iilang pamilya lang paulit-ulit, nakaka 3 or 4 times na pabalik-balik. Parang ang dating sweldo ng coordinator ng politiko, naku, nasisira kaming lahat niyan. Sen, busy-busy ka pa rin sa investigasyon, ongoing investigation, dyan sa hinahandle mo na affairs natin sa ibang bansa. Kamusta ang iyong pangangampanya? Nakakaikot ka pa rin eh. Nakikita ko yung mga schedule ng iyong mga pinupuntahan. Ang tanong, nakakatulog ka pa ba? And Nakakapagpahinga ka pa ba ng sapat?
okey lang, masarap ang tulog ko, pagod, eh. Pero yun nga, tama ka rin. Kahit umiikot ako, talagang, ang nasa ulo ko itong mga investigasyon, itong mga issues tungkol sa internet voting na mukhang madali daw i-hack. Naku, talaga naman nakakanerbiyos at, eto nga yung mga problema. Ang dami kasing Ilocano na TNT sa US. Abalang-abala pa rin ako diyan kasi 'pag nagsiuwian, ano naman trabaho ang ibibigay namin sa Ilocos, nakakatakot. Mm. At lahat ng pamilya nila umaasa sa kanila, eh. So, lahat sila, nangangamba papaano yung, tuition ng kanilang anak, yung, pagtapos ng bahay, yung mga dialysis ng mga lola. Kaya eto nga, gawan natin ng paraan lahat 'yan kasi hindi puwedeng inaapi ang Pilipino dito dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Tulungan natin ang ating mga kapwa. Oo. Sen, may mga ano, may mga survey na pumapasok ka ngayon sa 12, Magic 12. Ano ang una mong prayoridad pagkatapos na eleksyon? Ano isusulong mo, Sen? Well, alam naman ninyo na talagang mulat sa pool, abalang-abala sa pagkain at sa agrikultura kasi rural ang ating constituency, ang Northern Central Luzon. Naku, lahat ng kinakatawan ko puro rural at hindi tama na yung ating mga nagpapakain sa atin ay ginugutom. Hirap na hirap ang mga magsasaka ngayon. Kailangan tulungan natin. Tigilan ang importasyon. Puros imported na lamang. Hindi yan ang solusyon. Pinapayaman natin ang mga magsasaka sa ibang bansa samantalang yung atin dito ay hirap na hirap. At sa kabila niyan, mahal ang imported. Kaya kailangan ibagsak ang presyo, magkaroon tayo ng sapat na trabaho. Tignan natin ang national minimum wage. Ang laki-laki ng agwat sa probinsya at sa Maynila, samantalang sa probinsya, alam naman natin, mahal din ang gasolina, ganun din ang bigas. Ganun din yung imbes na ayuda, ang pinaglalaban ko na magkaroon ng maayos na listahan ng tunay na mga nangangailangan. Huwag ipolitika, walang turuan, walang palakasan. Doon ilagay natin ang mga senior citizens na nangangailangan, yung mga PWD, lalo na yung severely challenged na talagang walang-walang tulong, pati yung mga solo nanay na nako talaga naman, ayan na, wala nang sweldo, wala pang panahon para alagaan yung anak, higit sa lahat, wala pang love life, nako talaga naman. Pati yung mga solo tatay Nakakaloka. daw, Sen. Hindi din exempted, may Oo. mga solo tatay. Oo, tama naman. Meron rin mga ano 'yun, natay at tanay. Mm, Kaya 'di ba? lang ang, nakararami talaga, kababaihan ano. At, siyempre yung, kung mahal mabuhay, mas lalong malala magkasakit, sana magkaroon ng mga regional hospital. Katulad ng ginawa ng nanay ko, yung specialty hospital, yung Philippine Heart Center. Nag-iisa pa rin lang, eh. Sana magkalat sa buong, kapulungan, kada region, para hindi na isusugod sa Maynila para sa Kidney, Lung, and Children's Center. Yun ang pangarap ng nanay ko, eh. Magbi-birthday na yun, 96 years old, say mo. Kaya Wow! mahal na mahal natin ang mga lolas and lolas. Nako talaga. At higit sa lahat, pondohan na yung panukala namin na libreng libing. Saan ka ba lulugar? Mahirap mabuhay, mahal Mahirap din magkasakit, mamatay. luho na mamatay. Ano ba yan? So yung mahihirap nating kababayan, iyak na ng iyak, namatayan na, nagluluksa. Naman problema pa kung paano babayaran yung libing. Kaya Mm. tulong-tulong tayo sa indigent funeral package para mabigyan sila ng konting tulong. Ang dami pa nating gagawin, ang dami kong sinabi. Oo. Ano, Sen, ang iyong panawagan sa mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood? Yes, sa lahat ng pagsubok, alalahanin anuman ang problema, ay may solusyon. Ay may solusyon. Pero kayong lahat, sama-sama, tayong lahat, ang tunay na solusyon. Maraming salamat, Senator Amy, and good morning po sa inyo. Good morning. Maraming salamat sa inyong lahat. At abangan, may press con po ako alas 10 ng umaga sa Senado para ibunyag yung further findings ng committee tungkol sa pagdakip at pagtangay sa ating dating Pangulong President Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat! Radyo natin nationwide. Nakasama natin si Senator Amy Marcos.